At yun ang maganda mga kapatid dito sa ano natin, na pagka tayo na nasa Panginoon, lagi siya nagbibigay ng second chance. Actually, hindi ng second chance, unlimited chance, no? Para tayo ay bumalik sa Panginoon. Bukasin natin, no? Una sila ay nagsipagtakbo, nagsipagtakas yung mga disipulo, mga alagad. Samantalang nung nagsabi na, unang sabi nila, hanggang sa mamatayan, hindi ka namin iiwanan. Pero, nung makita na yung siguro yung mga tabak, nagsipagtakas na sila. Pero kung naman after noon, na-realize nila, yun ang nakakanya sa mga disipulo na nanatili sila sa Panginoon. At after ng umakit ng Panginoon, na-realize nila na ang halaga na sila ay naging mas matindi pa kanilang pananampalataya. Nasabi na doon, sila ay tumitindi at tumayo na sa wakas, sumasaksi sa mga salita ng Panginoon. Ay, share. Sabi po rito sa ating susing talata, sa Gawa 2:14, chapter 2 verse 14, ngunit si Pedro, na nakatayo kasama ng 11, ay nagkaan sa manatili at nagpahayag sa kanila, kayo mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na nanirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Kung mga kapatid, sila, ating makikita dito na sila ngayon ay nagiging mga matapang, no? Matapang sa pangalan ng salita ng Diyos. Okay? Kwento ito na paniniwala sa walang ito ay actually itong background nito. Kasi meron ito itong yung nandito sa PowerPoint mga nakasummarize na siya. Kung babasahin natin yung background story nito, kung about ito nung sila Pedro ay may ginagaling silang may karamdaman. Nabasa ko sa Gawa 2, chapter 2 at chapter 4. Then after noon, nagkaroon sila ng pagdidebate doon sa mga paniniwala sa Lucio na hindi naniniwala ng pagkabuhay ng pagpuli. No? Hindi sila naniniwala sa kanila. Di ba yung iba ay pag namatay, patay na, wala na talaga. Parang katulad ng paniniwala ng lolo ko, yung yung lolo, yun ang sa amin talaga paniniwala sa kanya. Muna talaga, pag namatay, patay na. Hindi na mabuhay ng maguli. Grabe yung paniniwala na talaga yun. So, gano'n din yung mga paniniwala sa Lucio. Pero, hanggang sa nagkaroon na may makita nila na ito si Kristo ay muling nabuhay ng maguli. At actually, kasama pa namin sila. 40 days nilang umambasa doon sa tala. 40 days na nakipagsama kasi Kristo sa mga tao at hindi lang sa mga disipulo at maraming mga tao ang nakawitness. Actually, yan ay kaya ngayon 40 days na yan, hindi yung paniniwala ng ating mga kaibigan na napanapalat yung kaibigan natin mga katuloy, di ba? Naniniwala sila dyan, kaya sila kanila kung tumatay may 40 days pa. Ganon, na ginaya nila sa Panginoon sa sinabi na hindi po bakyat, kaya napaglalagala pa. After no, nakiusap sila sa yung mga tao na yung nakiusap na pwede bang kaya Pedro, pwede bang hindi na namin kayo ulihin at kukulong, baka mawala namin kayo. Basta lamang nung kayo magsalita ng pangalan na to. Kasi na sila, kumbaga una-una nakapagpagaling sila sa may sakit. Tapos pangalawa, hindi lang yung mga disipulo nagpipintis na talaga nakita nila si Jesus, yung nabuhay na magbili. Marami. Parang nag-order na yung pagkasabi na, basta pakiusap lang namin, kung na kayo magkalat ng salita na to, nakatutawag ko ako sa pangalan ng Jesus. Nakakating yung pinangalan. Pero ang sabi nila Pedro, doon sa mga nagsasabi nila, para sa inyo, tinutusan nyo kami. Pero para sa amin, sabi nila, masusundin namin ang Diyos kaysa sa tao. Ang galing, no? Doon sila nanitigan, tumitig sila. Di ba? Masusundin namin ang Panginoon kaysa sa tao. Okay. So, wala silang nagawa doon. Ang susing talata natin, no? Sa Gawa 2:14, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon
sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang kubong na gaya ng isang kumakakipis na hangin malakas at pinuno ito ng buong bahay kung saan sila nakaupo. Sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na hatid at lumabag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanilang Espiritu. Gawa ko. Dito mapasin natin mga kapatid kung bakit binigay sa kanila ang Holy Spirit dahil noong time na yun sila ay nagkaroon ng pag-ibig ng mga kapatid at pagkakaisa at pag-support ng bawat isa. Doon ay sabi nga doon, ang bagay ng isa ay bagay ng lahat. Supportahan nila. Noong time, mangyari tayo sa Pilipinas. Unang punto, ito yung mga unang punto. Kapangyarihan ng buhay ng tagapagligtas. Inilap ni Jesus sa kanyang sarili na buhay pagkatapos ng kanyang pagduruso sa pamagitan ng maraming matitibay na katibayan. Nag-iwan si Kristo ng patunay sa Gawa chapter 1 verse 3, sa mga ito ay nagpakita rin siya sa buhay. Ayun na, yung binanggit natin, nabanggit pa nila. Sa loob ng 40 araw, 40 days. Ang may pag-usap ni Kristo sa mga alagad ay nagbukas ng kanilang isipan upang maunawaan ng mga kasulatan na nagbigay sa kanila ng pagkakataon. No? Yung 40 days na example na yun. Kaya nga nung mayroon po teacher si Davis na mamamatay lang kasi yung dito yung center life na niya ang tatay. Kaya sabi niya, sinasir sama. Hindi ako nakagalaw sa mama mo, sabi niya kanina. Kasi hindi pa natatapos yung 40 days. Ikalawang punto, dakilang komisyon sa paghahanap sa mga kaluluwa. Ang bawat talaga ay usang maging tagapagtupad ng kalooban ni Kristo at magbahagi ng kayamanan ng buhay na walang hanggan. Idinigin ni Jesus sa Mateo 24:18-20, ibinigay na sa akin ang lahat ng pangyarihan kaya kumayo kayo. Ang komisyon ng Ebanghelyo ay ang dakilang missionary charter ng karya ni Kristo. Ang mga lagat ay hindi dapat maghintay na lumapit ang mga tao sa kanila. Sila ang dapat pumunta sa mga tao. No? Pinapakita dito na lalo na ito mga kapatid ay kayamanan ng buhay na walang hanggan ang pinag-usapan dito. Kumbaga tayo sa atin, di ba? Kaya tayo yung ating pananampalataya at pananampalataya yung mga nauna sa atin. No wonder na yung ibang mga disipulo noon kahit nakakulong na tinutorture pa, umaawit pa rin sila, di ba? Kasi nakikita na nila yung ganti, di ba? Sabi yun, kahit na sinusulong sa burning stick, sinusulong sa poste na may apoy, umaawit pa ng papuri. Kasi nakikita nila yung karya ng buhay ng walang hanggan na inaasam-asam. So, ngayon, ito kasi talaga mga kapatid na ito kayamanan ng palit. Kung meron mga kayamanan na mayroon dito sa lupa at may value, kumbaga hindi may compare yung buhay na walang hanggan. Kung isipin natin mga kapatid, siguro kung halimbawa sino ba yun? Yung pinakamayaman na namatay na siguro itong nakaraan ko si Henry Sino. Kahit halimbawa sabihin natin na malapit na siya halimbawa pumatay, sabihin na dagdagan lang ng 10 years sa kanyang buhay, baka pwede niya ibigay yung 5 SM. Di ba sa dami ng SM sa buong mundo, mayroon pa sa ibang bansa. Sabihin na, mayroon tao na dagdagan din ng 10 taon ng buhay ko si Henry Sino. Ang malapit na siya naman. Siguro gagawin niya yun. Tapos kung meron magsabi na, sige, kaya mong gawin. Tapos bibigay sa iyo ang 5 SM mall. No? Kahit pa siguro, magtira lang sila ng isang SM sa kanya, bibigay niya lahat yun. Madagdagan na ng 10 taon ng buhay. Pero mas pa tumapatid yung buhay na walang hanggan. Ito talaga yung totoong kayamanan na sinasabi ng Panginoon. Kaya sinasabi niya lagi, maanggit man daw ang buong mundo pero mawala ang kaluluwa. Ngayon, nasabi dito ni Ellen G. White, kinakailangan kapatid, ito ay ating i-share sa iba. Diba? Yan ang patindi na yun. Kasi, hindi daw kasabi doon, hindi daw ang tao lalapit sa atin, at tayo dapat ang lalapit sa mga tao. Isang example niya kapatid, yung hindi ko na mabanggutin na yung networking, no? Hindi ko na
isip, how much ba itong magbabayro sa atin talaga? Ito talaga. Buhay na walang ganito eh. Diba? Kung meron tayo pag-asa na buhay na walang ganito, dapat ito ay sinisertin natin sa iba. Kasi, kaya mapasin nito, halimbawa, mapasin natin na tayo ng mga, ito yung pagkakaiba ng mga may pananampalataya diba, sa salita ng Lord. Lalo na sa, alam natin yung Bible base. Kaya meron mga tao na yung parang malayo kanila pag may namatayan sila, tulad sa akin, parang namatayan, makalimutan na natin. Grabe yung nila, kasi parang yun nila yung end, diba? End ng nila. Wala naman, parang hindi na sila nag-isip ng after that. Pero tayo ba kapitala ng palataya? Lalo na alam natin yung buhay na walang hanggan. Isa sa mga inaasam-asam natin, actually, isip-isip ko lagi, binubulay-bulay ko. Isa sa mga excited part ng pagdating ng Panginoon, hindi lamang yung, number one na yun, yung makita natin face-to-face ang Panginoon. Makita natin face-to-face yung mga sila Moses, yung surat nila, sila David, at sino man ang mga propeta na naligtas, ano kaya yung surat nila, yung mga disipulo si Pedro, makita natin sila personal. Isa sa mga excited na nakita ko, number one excited doon. Number one din, siyempre yung buhay na walang din, yun din talaga. Pero isa din na nakita ko doon, yung excitedness na makita natin yung mga una-una na sa atin, no? Na mga mahal natin sa buhay. O yung hindi man natin sa buhay mga kakilala natin, yung mga panahon natin, yung mga pioneer natin, yung mga kapatilan, sa mga churches natin na, uy, yun, makita natin muli. Pangalawa, buhay naman ang ganyan, hindi yun basta-basta. Ang haba nun, di ba, yung example ko, sino pa example ko? Unahin mo nang bilangin yung naglagas sa speaker, bilangin nyo yung mga dahon doon, galing na pagkaano yan. Kalimutan ko lang sinasalita doon. Basta yung muna ko lang salita dito sa gabi-gabi. Bilangin mo yung dahon sa imperial, bilangin mo yung dahon ng silang. Pag-plus mo ba, dahon ng Pilip. Calabarzon. Bilangin mo yung dahon. Buong Pilipinas. Pero pag dahon ng China, sa China na lang, napakalawak yung mga dahon sa China. Dahon pa ng Amerika, dahon ng grabe yun. Sa pagbibilang pa lang. Pagsisimula pa lang yun, ang buhay na walang hanggan. Kaya pagka nandun na yung pagkaligtas mga kapatid, ang gagawin doon, hindi yung yung mga naisip ko, hindi yung parang magpulang tayo doon. Diba? Yung reality yung, magpapagod tayo doon, magpupulang tayo lagi doon. Nanggihan siya ng iba, may pagkakataon pa rin silang tanggapin ang anak. Hindi natin kapatid, kasi parang mabilis natin. Pang-apat na puntos, katapangan sa harap na pagbusik. Ang mananatili kay Kristo ay nagbibigay ng lakas at isig ng anumang panunuya o pag-uusig para sa kanyang pangalan. Ipinahayag sa Gawa 4:13 na makita nila katapangan nila Pedro at Juan. Nalaman nila ang mga ito ay nakasama ni Jesus. Ang pagkakaisa sa isang indwelling Christ ay nagpapaliwanag sa mga alagad, kaya ang mga tao na makakita sa kanya ay nagkikilala. Actually, sila, na-amaze sila eh. Sabi nila, grabe yung mga tao na to. Ang gagaling na nila magsalita. At ako magsalita pa ng iba't ibang wika. Kasi sabi ko, tapos, hindi lang yung iba-ibang wika, naiintindihan nila. Di ba, magsalita ng Ilocano.